Good morning po sa bawat isa sa atin. At your missionary, Salvador Paredes po. At ngayon ay pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Panginoon na nandito po sa Luke 24, reading verse 13 hanggang sa 18. 13 to 18. Ang sabi po ng salita ng Panginoon ay ganito. And behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 60 furlongs. And they talked together of all these things which had happened. And it came to pass that while they were communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were holden that they should not know him. And he said unto them, What manner of communications are these, that ye have one to another as ye walk and are sad? And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days? So dito po ay pag-uusapan po natin, walking in confusion. Let us come to the Lord in prayer. Lord, thank you once again for giving us this word, your word in Luke chapter 24. We pray, dear God, that you please, as we meditate on your word, please speak to our hearts and bless your words in the hearts of each every one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Now, dito po ay makita natin na katatapos lamang po ng Panginoon sa chapter na ito na ang Panginoon ay nag-resurrect mula sa libingan. He resurrected from the grave. At sa kabila po mga kapatid ng ang Panginoon ay yung kanyang libingan ay empty at maging sa ang two angels ay nag-announce na that Jesus Christ was risen. At sa kabila po noon still ang mga alagad katulad po dito ng dalawang alagad na ito na binanggit na Cleopas ang pangalan doon sa verse 18 naandoon pa rin po sa kanilang paniniwala na ang Panginoon is still dead at hindi po siya nag-resurrect. Now, tandaan po natin mga kapatid, ang kanyang resurrection, mga minamahal, ay napakahalaga. It is the foundation of our biblical faith, ang resurrection ng Panginoon. At yung kanyang ginagawa po mga kapatid, lagi po natin pakatandaan, hindi po ito scripted. Ito po mga kapatid ay isang bagay na ginawa ng Panginoon voluntarily. He submitted himself to the will of God the Father to die on the cross to redeem us from our sins. And dahil po doon mga kapatid ay makita natin dito na ang mga alagad ay confused sapagkat ang Panginoon po ay namatay. Physically, He died. At ang namatay lang naman sa Panginoon ay ang katawan, hindi naman po ang kanyang espiritu. Ano po? Now, sa ganung bagay mga kapatid, ang mga alagad, in spite na sila po ang Panginoon ay nabuhay na magmuli, but still ay nandoon ang kanilang doubts, nandoon ang kanilang paniniwala that Jesus Christ is still dead. At yan po makita natin. Now, unang bagay na gusto ko pong mapansin po natin dito mga kapatid ay yun na yung rebuke. They were rebuked by the Lord. Yung mga alagad na ito ay nirebuke ng Panginoon for having slow of heart to believe. Ang sabi po ng salita ng Panginoon. Ang sabi po niya roon sa verse 25, Luke 24:25, ang sabi po, Then he said unto them, O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Alam naman natin mga kapatid, for 3 years na ang Panginoon ay nangaral, nagturo sa mga alagad. Lagi niyang sinasabi ng Panginoon that He is going to die for the sins of the whole world. At dahil po doon mga kapatid, ay gayon din naman sinabi rin ng Panginoon na siya ay magre-resurrect, mabubuhay na magmuli. Pero hindi po ito maalala o matandaan ng mga alagad. Kaya dahil po roon, they were rebuked by the Lord. And at dahil po doon mga kapatid, the Lord expound the scripture. Ang sabi po, of course, is slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into His glory? Now, they were rebuked of the Lord for slow of heart to believe.
Alam niyo po mga kapatid, ang totoo niyan kapag tayo may mga problema rin, may mga naandun ng may mga kaguluhan sa buhay natin, katulad po nila rito, naandun talaga yung confusion, naandun talaga yung nakakalimutan natin yung pangako ng Diyos. Nakakalimutan natin mga kapatid, we forgot those promises by the Lord na ang Panginoon hindi tayo iniwanan dahil nakapokus tayo doon sa mga bagay na ating pinagdadaanan. Katulad po nila ay dumadaan sila sa ganoon na namatay ang Panginoon. So hindi nila naalala na ang Panginoon ay maraming pagkakataon na nagturo. So they were rebuked by the Lord. At ang sabi, beginning at Moses and all prophets. At na kung saan ay ang Panginoon po is working mga kapatid to make our understanding of the scripture clear. Na kung saan ang sabi ng Panginoon ay ought not Christ to have suffered these things according to the prophets. Now, ano ba yung mga sinasabi ng Panginoon according to the prophets? Alam niyo po, ang Bible ay punong-puno ng mga prophecy. At from the time of Moses, ang sabi po, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them all the scriptures, the things concerning himself. Ang sabi po ng Luke 24 verse 27. Now, ko lang po, ipakikita ko lang sa inyo kung ano yung mga sinabi po. In Genesis 3:15, through the seed of the woman, na siya ang Panginoon ay prophesied po yan, through the seed of the woman, siya po ay magkakatawang tao. And then gayon din naman through Abraham, through Isaac, in Genesis 21:12, through Isaac, through Abraham, Genesis 22:18, through Jacob and Judah, Genesis 28:14, Genesis 49:10, he came at a fixed time, and yan po yung mga katuparan po mga kapatid ay nasa New Testament. Ano po, we have no time to read all those verses, but just take note mga kapatid. He was a prophet like Moses, Deuteronomy 18:15. At yan po. At sabi po rin naman through David, ang Panginoon ay magkakatawang tao through David. At 2 Samuel 7:12, Jeremiah 23 reading verse 5. At he was preceded by John the Baptist, Isaiah 40 verse 3. And born of a virgin, Isaiah 7:14. Born in Bethlehem of Judea, Micah chapter 5 verse 2. Entered the temple, Haggai 2:7 and 9. Malachi 3:1. Adored by great personages, Psalm 72 verse 10. Anointed with the Holy Spirit. Ayan po, Psalms 45:7. At Deuteronomy 18:15, a prophet like Moses. At ang isa pa po, makita natin, ang dami. Pero dito po, he was despised and bruised and chastised for our iniquities. Isaiah 53 verse 1 after verse 12. Now, these are all prophecies na binabanggit. He expounded, mga kapatid, unto them in all scriptures the things concerning himself. So dito ngayon natin makikita mga kapatid that the disciples were rebuked. These two disciples were rebuked by the Lord for having a slow of heart to believe. Kaya po mga kapatid, ang daming pangako ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya. At what we can do is to believe the Lord sa mga bagay na pinagdadaanan, although sometimes may mga kahirapan, may mga mahirap, makita natin, so they were rebuked. Pangalawa, not only they were rebuked, they were rekindled in heart. Kasi ang sabi, ay slow to believe, diba? Ngayon naman, rekindled in heart. Kaya tingnan yung sabi ng Luke 24 verse 32. Ang sabi po ay, and they said one to another. So, nagpakita ang Panginoon and expound yung scriptures. Siya inimbitahan ng dalawang alagad para pumasok sa bahay, at nung kumain na, nagputol ang Panginoon ng tinapay, at doon nalinawan nila, nakilala nila ang Panginoon. Ibig sabihin, from the time na naglalakad sila from the road of Emmaus, hanggang sa makarating sa bahay, hindi nila nakilala ang Panginoon. Na ang Panginoon na nakikipag-usap, in-expound sa kanilang scripture. Noon lamang mga kapatid, ang sabi doon sa verse 30, he took bread and blessed it, and brake and gave to them, and their eyes were open, and they knew him. Because of that, mga kapatid, ang sabi, and they said one to another, did not our heart burn within us, while he talked with us by the way?
And while He opened to us the scriptures, na ando na yung nakakaroon na ng rekindling of heart ang puso nila, no? Bakit? Because the very word of the Lord na sinasaysay ng Panginoon, kinokot ng Panginoon, expounding the scriptures, alam niyo po, iyan ang resulta when we read the Word of God, when we listen to the Word of God, to the preaching of the message, nare-rekindle ang puso natin. Napag-iinit muli ang puso natin, na-stir up ang ating mga puso sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya sila, mga kapatid, bagamat na andon yung confusion, but their heart were rekindled, na yung doubts ay nawala, mga kapatid, yung confusion ay nawala because of the Lord Jesus Christ. Bakit? Nagpakita sa kanila ang Panginoon, and doon lang nila na-realize, ilang minuto, oras na naggugol ang Panginoon, pero doon lang nila na-realize that Jesus is the one who was talking with them from the road of Emmaus hanggang sa panahon na sila'y nakarating sa bahay at kumain. So sa madaling sabi, they were rekindled in heart. Pangatlo, they were reassured, as disciples of the Lord, that Jesus was alive. Noong yung dalawa, bumalik na kagad ng Jerusalem, ano pong ginawa? Ay sinabi po nila sa mga alagad that Jesus Christ is alive. At kaya nga po ang sabi do sa verse 33, and they rose up the same hour and returned to Jerusalem, and found the 11 gathered together, and them that were with them, saying, the Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon. At yun po, and they told what things were done in the way, how He was known of them in breaking of bread. So they were assured na sa paanong kaparaanan. Ang sabi po sa verse 36, ang Panginoon ay muling nagpakita, at ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, peace be unto you. So na-reassure sila sapagkat yung presence ng Panginoon ay naando na nagsasabi, dating may kaguluhan, dating walang kapayapaan, dating confused sila, pero ang sabi ng Panginoon, peace be unto you. You know, brethren, ang Panginoon po ay nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Ano po? Kaya kung tayo po ay meron pa rin confusion pagdating natin sa paglilingkod, meron pa rin tayong doubt sa panawagan ng Panginoon, meron pa rin tayong doubt sa pagmimisyon o sa pagsuporta sa mga missionaries, mga kapatid, ang Panginoon po ay nagbibigay ng assurance na sa bawat isa sa atin that our money, that our time we spend for the Lord Jesus Christ is not a waste. It is not in vain, mga kapatid. Sa ganong bagay, mga kapatid, makita natin, ang sabi pa po ng talata, behold, verse 39, behold my hands and my feet, that it is I myself, handle me and see, for a spirit hath not flesh and bones as ye see me have. So dito, mga kapatid, nagbibigay ang Panginoon ng assurance. At alam nyo, there are times na minsan, yung words ng Panginoon, sometimes it is not enough para sa atin, di ba? Nangako na nga ang Panginoon Pero minsan nakakalimutan natin yung mga salita ng Panginoon. At this time, ang Panginoon po ay nagpakita sa kanila. At nagsabi pa, peace be unto you. Sabi ganoon, sabi po, my hands and my feet. Okay? Handle me and see. Alam niyo po, mga kapatid, kinakailangan talaga nating manampalataya that Jesus Christ is alive, that Jesus Christ is true to His promises. Kaya anuman po ang pangungusap ng Panginoon sa inyo, anuman po ang ipinangako ng Panginoon sa bawat isa atin, sa ating mga paglilingkod, God is giving us assurance that our labor is not in vain in the Lord, that our support in missions is not in vain in the Lord. Kaya sa ating paglilingkod, our service is not in vain in the Lord, brethren. At doon po makikita natin. And then sa ganong bagay, mga kapatid, not only reassured by the disciples of the Lord, pang-apat, hindi lamang po yan. Because they were rebuked, they were kindled in heart, because they reassured disciples ng Panginoon,
And ang sabi pa po mga kapatid ay ganito, they were reassigned. Dahil nung una mga kapatid, sila po ang kanilang naging participation sa Panginoon. Naando sila, they are going with the Lord, they were learning as a student of the Lord. Diba? As disciples of the Lord, learner, imitator. But now mga kapatid, dumating po dahil natapos na po yung ganong stage ng kanilang buhay, dumating naman po sa isang pagkakataon mga kapatid na hindi naman po sila just learner lamang. Ang sabi po ng verse 40, ang sabi po ng verse 44, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. Okay? And sabi po, then open he their understanding that they might understand the scriptures. And said unto them, verse 46, it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations beginning at Jerusalem. Ang sabi? That sabi po ganoon, should be preached in his name among all nations. Repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations beginning at Jerusalem. And ye are witnesses of these things, brethren. Nangangahulugan, they were reassigned, not as student, but now as a witnesses of the Lord Jesus Christ, that Jesus Christ is alive, that Jesus Christ forgives sins, that there is now a solution for the problem, great problem of man, and that is his sinfulness, and that the solution is the Lord Jesus Christ. Repentance and faith toward our Lord Jesus Christ, brethren. They were now reassigned as a witnesses of the Lord. Ang sabi po sa verse 48, ang sabi po ng talata, and ye are witnesses of these things. Kayo'y magiging mga saksi ko sa mga bagay nito. Naalala ko po ang sinabi ng Acts 1:8, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ye shall be witnesses unto me, ang sabi po ng Acts 1:8. Nangangahulugan, brethren, mula noon hanggang ngayon, ang tayo po na nanampalataya kay Kristo, tayo pong mga naligtas by repentance and faith toward our Lord Jesus Christ, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Tayo pong mga naligtas sa kanyang biyaya. Dapat po tayo ay maging witnesses of the Lord. At ito pong bagay nito ay bagay pong mahalaga, at ito po yung mensahe na mahalaga po makarating from Jerusalem unto the uttermost part of the earth. Yan po ang ibig sabihin. Kaya sa ganong bagay, brethren, at tayo po'y nasa ganong stage that the disciples were reassigned sa panibagong stage na ito ng buhay natin mula noon hanggang ngayon. Ano po, ang ating assignment ay walang iba kundi to be a witnesses of the Lord Jesus Christ. At yung ating pagsuporta sa mga missionaries, yung ating pong mga pag-witness, of course, yan po ay isang bagay na pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Isang bagay na napakahalaga sapagkat it is the only solution to make man free from the bondage of sin. Ito po yung mensahe, ito po yung makalagang tao mula sa tanikala ng kasalanan. At ito yung bagay na mahalaga. And the reason why, kung bakit may mga mananampalataya, mayroong mga magandang trabaho, nangusap ang Panginoon, pagkatapos ay sinuko ang trabaho, sinuko ang pangarap, sinuko ang lahat ng bagay, at pumunta sa mission field. Ano po? Para mangaral ng salita ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat napakahalaga ang work ng mission. The gospel of the Lord Jesus Christ must be preached. Ano po?
at ma-introduce sa mga Hudyo, to the Jew first, and also to the Greeks, ang mensahe that there is hope in Jesus Christ. At yun po ang pinakamahalaga. Kaya po, brethren, tayo po'y merong assignment sa Panginoon at na maging saksi ng Panginoon. Saan man po kayo, ano man po ang kalalagayan natin, estudyante ka, nagtatrabaho ka, kayo po'y mga parents, kayo po'y young people, anuman ang kalalagayan po natin. We are the Lord's witnesses of His saving grace. Kaya brethren, whatever happens sa iyong buhay, ikaw man ay anuman, lagi mong pakatandaan, napakahalaga ng mensaheng daladala mo na nasa iyong puso. Bukod sa katotohanan that we are debtor because we are recipient of the blessings of the Lord na ginamit ng Panginoon ng mga Hudyo. Pero dapat pong makarating ang gospel na ito to the Jew first and also to the Greek. Kaya brethren, hindi po walang kabuluhan kung kayo po'y confused pa rin sa mga bagay na nangyayari sa paligid o anumang problems na meron po kayo, lagi mo pong pakatandaan, mas mabigat ang dahilan at ang purpose ng Panginoon sa kanyang assignment na ibinigay sa atin, and that is to preach the gospel to every creature. I hope, my friend and brethren, that this lesson will give us more courage and direction sa ating buhay pananampalataya sa Panginoon. Lumalakad ka ba sa confusion? May trouble ka ba? May problems ka ba? Kapatid, mas mahalaga pa rin ang mensahe ng Panginoon na makarating sa ibang tao. Meron tayong assignment, brethren. Let us pray. Lord, thank you once again for all the blessings that we receive from you. Thank you for saving us. Thank you for the grace of salvation. Thank you, Lord, for the scriptures. Thank you, Lord, for the church. Thank you, Lord, for the opportunity and privilege that we can be a part of your gospel ministry. We can be a part of the furtherance of the gospel. Lord, thank you once again, and please speak to our hearts. So, Lord, please continue to call someone, the believers of the Lord, to preach the gospel. And Panginoon, manguna po kayo sa aming kalagitnaan. We pray, Panginoon, ang iyong pangungusap. At kumilos lang po kayo sa mga kapastoran. Salamat po sa iyong biyaya sa mga churches at mga kapastoran, Panginoon, ng PIBAC. Kumilos lang po kayo. Panalangin ko po ang iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Magpasimula kay Pastor Alex Kalinisan, sa kanyang pamilya po, Pastor Joe, sa aking mga kaibigan na ito, Pastor Nelio Datur, Pastor Ramiro Adona, Pastor Ricky Orias na naandoon po sa Canada, at maging Panginoon, Pastor Edward Linderos, Pastor Chris Sanco, Pastor Mike Digan, at Pastor Julius Peñas, at Ma'am Joy Rabaya, and patuloy nga po, Pastor Ray Remogat, Pastor June Panes, Pastor Samulano, Panginoon, Pastor Panginoon, manguna po kayo sa bawat isa sa amin. Pastor Silaw, Panginoon, manguna po kayo. Pastor Ariel Castillo, gumawa po kayo, Panginoon, at kumilos lang po kayo sa bawat isa, Panginoon. I pray, Panginoon, ang iyong patuloy na paggawa. Pastor Joshua Orias, kumilos lang po kayo, Panginoon, sa kanila. Niling namin, Panginoon, ang mga kapastoran, ang mga churches po, ang mga Pastor Victor Lintino, Panginoon, Pastor, Panginoon, Recto, kumilos lang po kayo, Panginoon, sa kanya, sa kanilang panalangin para po sa pagbili ng lupa, Panginoon, at ang mga pastors na praying na para po magkaroon sila ng church property. O Panginoon, mangus na po kayo. Gumawa po kayo, Panginoon, sa mga members, sa mga manggagawa na may mga kapigatian, may mga karamdaman. O Panginoon, pakidampian mo sila ng iyong makapangyarihang kamay. O Panginoon, manguna po kayo sa aking pamilya, si muling si Kana at si Galilea. Sa iyo ko po, Panginoon, pinagkakatiwala. Kumilos lang po kayo, Panginoon, sa marami pang mga bahagi po ng PIBAC, Panginoon. Pastor Jojo Banyaga, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ng iyong biyaya at pagkilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At yung work, Panginoon, doon sa paliparan, Panginoon, kumilos lang po kayo. O Panginoon, kahabagan mo po kaming lahat.
At ang Jewish missions, Lord, we pray para sa kaligtasan ng mga Hudyo at kapayapaan po sa Jerusalem. Lord, ang IBJMD International, Panginoon, Board of Jewish Missions, I pray, dear God, sa panguna ni Dr. Ed Frampton. O Panginoon, manguna po kayo sa bawat missionary. Kayo po ang kumilos, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, Panginoon, at ang PIBA po ang buong mga kapasturan ng ABC, Panginoon, Lord, kumilos lang po kayo. Panginoon, I have no time to mention all their names, but Lord, kayo po ang gumawa at kumilos sa kanilang lahat. Pagpalain mo po at hawakan ng buhay ng aking mga kapatid. Thank you po for all the blessings. Thank you po sa iyong biyaya. Kayo po ang aming pinupurihan at pinasasalamatan. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. God bless us all. Thank you. Salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin ng Panginoon. Thank you po.